gusto mo ng Ducati pero wala kang 2 million pesos. Paano kung malaman mo na merong motor na mukhang Ducati at mabibili mo siya nang hindi binebenta ang iyong kidney? Ako si Lodi Katmoto at eto ang review natin ng Motorstar Explorer 250. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. Well, una natin pag-usapan sa motor na to, yung kanyang design. Pag nakita niyo yung headlight, unang papasok nyo sa isip nyo is Ducati Panigale, di ba? Sports bike yung design niya. May mga iba nagsasabi, yung bandang side dito, parang Honda. Actually, dito sa may baba niya, may makikita kayo, nakasulat, Pisol. Hindi ko alam kung ba't Pisol. Kasi sa may Honda, may nakalagay, Repsol, which is yung racing team nila. So dito, meron kang Pisol. Pero overall naman, napakaganda ng design. For me sa ganitong price range, ito na yung pinakamagandang motor na mabibili nyo. Actually, kahit ikumpara nyo pa nga sa mga motor na mas mahal sa kanya kayang-kaya ng design niya na makipagsabayan. Ito, makikita nyo dito, naka carbon fiber na siya. Siyempre, fake to. Yan, plastic lorry, di ba? At eto pa, sa may buntot niya, isa sa mga highlights ng design niya is, eto, talagang ginaya na nila yung design ng Panigale. Ito may butas diretso dyan. Napakagandang design yan, di ba? Pero kung isa side by side naman siya sa may Panigale, marami pa rin talaga mga differences Para sa akin, combination siya ng CBR, ng Honda, at saka ng Ducati Panigale. O nga pala, ito yung makina niya. So yung makina niya is 249cc. 5-speed manual lang siya. Yung mga kalaban niya tulad ng Rossi Sigma 250, naka 6-speed na. Pero, kung may pera ka, pwede mo namang ipa-upgrade yung transmission niya. Magawin siyang 6-speed. Isa pa na mapupunan mo sa kanya is carb type. Panahon ngayon, di ba? Napakaraming mga automatic na puro FI na. Yung mga kapares na may price range, puro FI na or fuel injection. Pero automatic kasi yung mga yun Ito, manual, sports bike. Pero, isa pa rin yung sa mga pwede mong i-upgrade sa kanya kung gusto mong gawin siyang FI. Medyo mahal lang, pero possible. So, itong tambucho na nakikita dito, all stock yan. Wala akong binago. Yung buong motor na to, all stock yan. Naka-slip-on exhaust na siya. At yung isang yan, may silencer. Kung gusto mong tanggalin yung silencer para maging mas maingay, okay lang. Pero, medyo masaka na siya sa tenga Tsaka malakas. At hindi siya bassy. Kung ako, in the future, pag may Ponda na tayo, papalitan ko din yan ng mas bassy. O yung mas buo yung tunog. Para sa akin kasi mas magandang pakinggan kapag barakong-barako yung tunog. So, isa pa sa mga mapapansin nyo sa design ng motor na ito is yung napakalaking disc brake dito sa harapan. Flower type na siya. So, mukha siyang floating disc, pero hindi siya floating disc. Isang buo lang yan. At, syempre, brake caliper na kulay red. Para magmukhang Brembo, pero hindi siya Brembo Napakaganda lang talagang tingnan. Kung makikita nyo yung Ducati Panigale na mags, ginaya niya Yung 9 na spokes, nakagrupo ng tig-tatlo. Pero ang neat tignan. Wala kang makikita ibang mga design na katulad niya sa may price range niya. At eto naman, yung sticker niya sa gilid. Diba? Mukha siyang Honda CBR. So yan, Motorstar V-Power. Hindi ko alam kung ibig sabihin ng V-Power, no? Pagkatapos merong lightning bolt. So kung balak niyo tanggalin itong mga to, hindi niyo siya basta-basta magagawa kasi naka-clear coat itong mga to. So same thing dito sa may taas, naka-clear coat din. Ibig sabihin sisirain niyo yung pintura bago niyo matanggal yung sticker niya. So yun din yung design sa may harapan, di ba? Napaka-forma. Ducati talaga. Yun ang talagang ipagkakaila. Yung nakasulat din dito na Lamoka. Italian word siya. Ang meaning ay a very beautiful woman. Napakagandang babae. Eto din, no? All stock na itong mga to. Yung kanyang mga side mirrors, foldable sila. So, hindi mo na kailangan bumili ng mga aftermarket na mga mirrors. Kasi formado na siya. Yung kanyang manibela, di ba? Ang sports na sport na siya, naka-clip on. So, kung gusto mong maging mas mababa pa to, pwede.
Pwede mo siyang ipailalim dito para maging mas mababa. Pero, tapakan na nun. Kasi sa position na to, papakita natin mamaya kung gaano siya kababa. At maliban sa may red, meron rin silang black, blue, orange, at syempre, green. Ngayon naman, itetestin natin yung kanyang tunog. Kailangan muna natin ibalik sa neutral. Yung idle niya, okay lang naman. Ito, medyo mababa pa nga yung idle niya. Try natin yung bomba konti. Diba? Yung 14. Yun lang. Yun lang, okay na. Sa bomba malapit. Jeez. Siyempre, dahil meron tayong silencer, try naman natin na wala yung silencer. Kailangan natin ng Allen wrench. Ito yung silencer nyo. Pero hindi ko na siya babamba, no? Kasi masyado na maingay ito, makakabulabog na tayo. Gagawa tayo ng video na hiwalay. Pwedeng isang biyahe tapos wala, hindi ako magsasalita. Ganito lang. Pipe lang natin na walang silencer. Next video. Punta naman tayo dun sa may mga features ng motor na to. Okay, so simulan natin dito sa may manibela. Dito sa may kaliwa. Nandito yung busina. Testing natin. Oh, sakit sa tenga. Lakas. Ito naman turn signals. Low beam, high beam. At dito naman yung kanyang pass light. Meron din tayong choke. Dito naman sa may kanan, dito mo makikita yung kill switch. So kapag umaandar yan, tapos pinindot mo dito, mamamatay yung makina. Dito rin yung lights. So daylight and then headlight. Daylight, headlight. Tapos low beam, high beam. Ito pa. Daylight, headlight. Tapos high beam. Shish! Isa pa na makikita mo sa kanya na wala sa ibang mga motor is yung hazard light. O pag in-on mo siya, yan, nag-blink yung left and right signal. Tumutunog din siya. Yung mailaw nyo. Ganda ng pagkailaw ng, ano niya, ng turn signal. Hindi siya, basta nag-blink lang. Meron siyang animation. Yan, kapag hazard, sabay silang sumisindi. So magandang tulong yan kapag may nasiraan ka or emergency. Tapos ito naman nasa ba, yan, pampatay natin na yung. At syempre, nandito rin yung pang-start natin. Kung mapapansin nyo, meron ding USB dito. Diba? Kapag mag-charge kayo, meron tayong space ng phone holder dito. Syempre, yung susian. Yung susi niya. Napakaliit lang. Napakasimple. At syempre, may lock. Ito, yung padlock. Diyan lang natin and then ikot. At di mo na siya basta-basta magagalaw. Kapag yan lang din, ikot mo lang. Okay na. So, pag on, yung animation niya. Pag-usapan natin yung dashboard niya, no? Meron tayong fuel gauge, orasan, odometer, speedometer, at tachometer or yung para sa rev. Testing natin. Yan. So, dito yung neutral and dito naman yung kanyang mga gears. So, first gear, neutral, and then yung mga signal lights. So, ito pa palang signal. Meron tayong kaliwa, kanan, and then, pwede mo siyang pinitin sa gitna. Imbis na tinutulak mo ganun papunta sa gitna, baka sumobra pa, diba? So, kung mapapansin nyo, naka-brake master na siya. Same dito sa likod. So, naka-brake master na rin siya. Ibig sabihin, hindi kable yung ginagamit sa pagpreno. Ang ginagamit niya is liquid. Sa storage niya, nandito yung susian sa may gilid, sa may tagiliran niya. Kailangan nyo lang siya pihitin at hilahin tong upuan ng sabay. So, medyo kailangan kong pumersa. And then, ganoon. So, wala kayong may lalagay sa storage nito, no? Siguro dito, hotdog, o kaya mga kamatis. Pero wag nyo nga aasahan na may mga lalagay kayo talaga dito mga importanteng mahalaga. So, wag nyo nga aasahan na yung paglalagay kayo dito. Siguro cellphone, kung maliit yung cellphone. Pero wala eh. Kung ano, hobby mo, mang chop-chop, diba? Siguro mga isang kamay dito, gano'n. Hindi ko kayo ginajudge kung yung mga hobby nyo, pero yun. Kung mapapansin nyo, meron pa tayong hilaan dito. So, hilain lang yan. So, sabay, hilain. Tapos, iangat dito. At dito nyo makikita yung additional storage. Yan, pwede kayong maglagay dito ng ano, siguro ID. bakal na talaga yun. So, as in, wala talaga siyang storage. Pag babalik kami dito, kailangan natin. Okay. Okay na siya. At dito naman, pagbabalik natin. So, siguraduhin lang natin na mag-hook yung part na to dito.
So, try natin. Tapos, meron ditong tutusok. Kailangan nyo lang siyang pilitin. May tusok and then, yun. Okay. Medyo kailangan mo siyang persahin, no? Etong susihan naman ng kanyang tangke. Dito siya matanggal. Detachable siya. Mas maganda sana kung umaangat na lang ng ganun, no? Kesa pa papagas ka, tatanggalin mo pa, hawakan mo habang nagpapagas ka. Pero yun, it is what it is, guys. Maganda naman yung design, napakalinis. Yun lang. It's inconvenient. So, bilang isang 5'7", no? At eto, flat foot natin yung motor. Siguro kahit mga maliliit, kayang-kaya itong motor na to. Kasi, hindi naman siya ganun kataas. Isa pa, dito banda, is napakanipis lamang. So, hindi mo na siya kailangang ibuka ka. Kasi kapag nakabuka ka, mas nahihirapan kang tumuko, di ba? Pero dahil manipis lang siya dito sa bandang gitna, dito sa may mismong upuan, kayang-kaya. So, kung ikaw ay may tangkad na siguro 5'4", kaya mo pang i-flat foot to, and then titingkad ka na kapag mas maliit ka pa doon. Pero kaya siya, manageable naman siya eh. Pwede mo namang ipagilid na ganyan kung di mo talaga abot. Kung first time nyo magkaroon ng motor, syempre, hindi ko advisable yung mga motor na hindi nyo flat-footed. Pero kung may experience na kayo kahit 4'11 kayo, siguro tingkad na kayong ganito kapag 4'11 kayo dito. Pero manageable siya. Kayang-kaya. Performance naman tayo. Engine, honestly, mas malakas ang Rusi Sigma 250 kaysa dito. Naka high-speed sprocket combination siya, kaya na-sacrifice na yung hatak niya sa low RPM, pero wala pa ring hatak sa high RPM. Top speed ko sa Explorer 250 ay 120 km per hour compared sa Sigma 250 na 125 km per hour. At mas mabilis maka-top speed sa Sigma 250. Mas dama ko din yung acceleration ng Sigma sa low RPM. Maliit kasi yung carburetor ng Explorer 250 at yung setup niya ay para makatipid sa gas. At kung power talaga ang hanap mo, napakagandang upgrade ng motor na to dahil 250cc na siya. Napakalaki ng potential ng makina niya, kahit carb lang palta mo dito, grabe na magiging improvement sa performance. Brakes! Sa preno naman, nahihinaan ako. Kapag umiinit yung preno niya, ramdam ko lumalawlaw yung lever. Hindi ko sure kung may issue itong unit ko, pero yun yung experience ko eh. Lalo kapag umuulan, nakakatakot mag 60 km per hour. Hindi pa naman siya pud-pud, pero sa tingin ko kailangan ko siyang ipatingin just to make sure. Tires, pag-usapan naman natin ng mga gulong, ito yung una yung dapat pinapalitan bago ang tambutso. Hindi yung tambutso muna. Sa una, napakadulas ng gulong niya, pero kapag na-break in nyo na yung gulong, nagiging mas makapit na siya. Ganoon naman sa halos lahat ng motor eh. Kaya hinahinay muna kapag wala pang 1,000 yung auto, o kaya naman ay mag-burnout muna pagkalabas ng kasal, kaso di ma-burnout yung harap ng gulong. Kaya ang diskarte dyan, washing lang. Gasgasin nyo ng bareta para matanggal yung patong na tire block. May naman kung may nagtatanong kung comfortable ba siya, bakit ka pa nagtatanong? Wasak ang likod at batok mo dito, lalo na kapag first time mo mag-try ng sport bike. Tapos yung mga kamay mo, isang oras na rides lang gusto mo na ipaputol. Comfort? Hindi naman dapat pinag-uusapan yan. Sabi nga nila, tiis pogi ka talaga. Kapag di ka pogi, tiis-tiis na lang. Pero mahalaga, pogi ang motor mo. Convenience, isa pa sa mga bagay na di dapat pinag-uusapan sa sports bike dahil kompleto siya sa walang compartment. Hindi ko tulad ng ibang motor na kahit maglagay ka ng legs, kasya.
Gaya ng sabi ko, kung hobby mo ang mang-chop-chop, hindi para sa iyo ang motor na to. May charger ng cellphone, pero walang lalagyanan ng cellphone at walang lalagyanan ng kahit na ano. May mga naglalagay ng gamit sa likod ng windshield, pero may mga nawalan na ng wallet dahil dito sa kasamang palad. Hindi ito yung perfectong motor. Sa tulog naman, napaka-sporty. Medyo maingay kapag naka-silencer, pero masarap ibirit. Nakakabasag naman ng eardrums kapag wala na yung silencer niya. Lalo na kapag 5,000 RPM na pataas, muntik na ako mabingi sa almost 2 hours na rides na ginawa ko dati. Well, masasanay ka din naman kapag medyo di ka na nakakarinig. Bass siya kapag low RPM, tapos parang nagwawalang toro naman kapag high RPM. So, para kanino itong motor na to? Well, para ito sa mga may sakit na upgradeitis. Mga mahilig mag-upgrade, sabi nga nila, there's no replacement for displacement. Mas malaki ang makina, mas malaki ang potensyal. Para dito sa mga gusto ng mga pogi, pero mumurang motor, yung forma pa lang, panalo na din na kailangan baguhin. At aminin natin, ang pinakauna natin tinitignan sa motor ay yung itsura niya. Kung pogi ba siya, maganda ba siya, hindi performance, hindi technology, hindi kung matibig ba siya sa gas, o kung ilang body parts ang kasya sa compartment niya. Para sa akin, sport bike is number 1. Sport bike ang pinakamagandang design ng motor. Sport bike is life. Kanya-kanya naman tayo ng taste pero kung gusto mo ng malakas at napakagandang motor sa murang halaga, well, eto ang motor para sa'yo. Walang perfectong motor pero yung ganda ng motor na to, 10 out of 10. Again, kung looks lang naman ang usapan, eto na ang isa sa pinakamaporang motor na makikita mo. Ako po si Lodi Cat Moto. Kung nag-enjoy ka sa video na to, like, comment, and subscribe naman. Tap nyo na rin ang bell icon para ma-notify sa next video. Follow nyo na rin ang Facebook page natin. At kung mahilig ka sa mga motor, eto ang channel para sa'yo. Next video, pure sound naman tayo. Iakit ko itong motor na to sa Colosbao Hill sa Quiapo, Nueva Ecija. Pakinggan natin yung ganda ng tunog niya at kung gaano siya kalakas pag akyatan na ng bundok ang usapan. Kaya hanggang sa muli, Lodi Cat Moto, ride safe and be free. Peace out.